Wala akong ginawang masama. Sila yon. Sila ang may ginawang masama sa akin. Paulit-ulit na usal ni Ronnie. Marahas na nanginginig ang mga kamay ni Ronnie habang naguhugas ng mga kamay sa lababo. Nakikita niyang humalo sa tubig ang pulang likido na nasa kamay niya kanina. Labis ang pagkabog ng kanyang puso. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Hindi ko siya sinasadyang bawian ng buhay. Silang may kasalanan sa akin, hindi ako. Nahuli ni Ronnie si Grace na may kasamang ibang lalaki. Nahuli niya ang mga ito sa akto. Live-in partner niya si Grace at may isang anak na. Akala ni Ronnie, isang pamilya na sila kaya hindi niya inasahang lolokohin siya nito. Naghinala na si Ronnie noon pa man. Nung una, binaliwala niya lang dahil mahal na mahal niya si Grace. Kaso, ayaw tumigil ni Grace sa pakikipagkita sa lalaki nito. Kaya nag-apoy ang loob niya sa hindi na makontrol na selos at galit. Nang makita niyang magkapatong ang mga ito at sarap na sarap sa kataksilang ginagawa sa kanya, hindi niya na napigilan ang sarili. Namalayan na lang ni Ronnie na wala ng lalaki ni Grace at siya ang may dahilan. Hindi niya maproseso ang nangyari. Ang kanyang isip ay malabo, isang bagyo ng kalituhan, pagkakasala at takot. Anong nagawa ko? Mababaw at mabilis ang kanyang paghinga. May buhay pa ba siya? Humihinga pa ba? Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Galit lang ako. Kung hindi ko ginawa yun, baka ako nang walang buhay ngayon. Paano kung balikan niya ako? Para nang mababaliw si Ronnie, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Kahit malinis ang mga yon, naaalala niya pa rin. Parang tumagos na yon sa kanyang balat at umabot sa kanyang kaluluwa. Tila nag-iwan ang mga yon ng permanenteng marka. Nanginginig ang buo niyang katawan at nakaramdam siya ng lamig sa kabila ng pagtulo ng pawis sa leeg niya. Bumasag sa mga iniisip ni Ronnie ang katok sa pinto sa bahay nila. Bumilis ang tibok ng puso niya at nanlalaki ang mga mata sa gulat. Mabilis na pinunasan ni Ronnie ang mga kamay sa pantalon. Bumigat ang kanyang mga paa habang patungo sa pinto. Sino yan? Nanginginig ang boses na tanong niya. Ronnie! Tawag ng boses sa labas. Si Aling Jenna to! Bahagyang nakahinga ng maluwag si Ronnie. Si Aling Jenna ang ginang kung saan niya pinapaalagaan ang anak nila ni Grace kapag may trabaho sila. Mabilis niyang binuksan ang pinto at pilit ng ngumiti. Magandang gabi po, Aling Jenna. Salamat po sa pagbabalik sa kanya. Ibinigay naman ni Aling Jenna ang isang taon niyang anak na si Thea. Kanina ko pa nga kayo hinihintay ni Grace. Hapon, dapat nakauwi na kayo. Pero anong oras na? Akala ko nga mauuna pa si Grace sa'yo. Nakatulog na tuloy sa amin tong si Thea. Niyakap ni Ronnie ang kanyang anak na tulog na. Kahit maraming nangyari, bahagyang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Mahal na mahal niya talaga ang anak niyang si Thea. Pasensya na po, maligalig pa naman po tong anak ko kapag ginaantok na. Sabi ni Ronnie sa ginang. Ayos lang, medyo makulit pero okay lang. Sabi ni Aling Jenna at nagtagal ang paningin sa kanya. Ikaw, ayos ka lang ba? Mukha kang namumutla, Ronnie. May nangyari ba sa trabaho? Saka napansin ko wala pa si Grace. Nakaramdam si Ronnie ng matinding takot sa kanyang dibdib. Ayaw niyang may magtatanong sa kanya ng ganoon. Mas humigpit ang yakap niya kay Thea kaya napadaing ito. Hindi, okay lang ako. Umiiling-iling niyang sabi. Basta isang mahirap na araw lang po. Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko. Mukhang hindi ito kumbinsido, ngunit hindi na rin naman pinilit pa. Sige, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Tumango si Ronnie. Salamat po ulit. Mabilis niyang sinarado ang pinto at inilak iyon. Marahan niya munang nilapag ang kanyang anak sa kama. Nagpabalik-balik siya at frustrated na ginulo ang buhok. Kailangan kong umalis. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong tumakas bago pa mahuli ang lahat. Usal ni Ronnie sa kanyang sarili. Para siyang mauubusan ng hininga sa guilt na nararamdaman. Pero mas malala ang takot niya na mahuli ng mga otoridad. Hindi siya pwedeng mahuli dahil may Thea pa siya na kailangang alagaan. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang kumukuha ng bag at nagsimulang mag-impake. Inihagis din ni Ronnie ang mga damit ng kanyang anak. Ang maliit nitong kumot
at ilang mga laruan na alam niyang paborito nito. Dadalhin niya si Thea. Isasama niya ang kanyang anak sa pagtakas dahil siguradong ilalayo ni Grace sa kanya si Thea. Wala siyang plano, walang direksyon, ngunit hindi na yun mahalaga. Kailangan lang nilang makalayo sa lugar na yon. Ngunit habang nagmamadali niyang isinasara ang bag, narinig niya ang hindi mapag-aalin lang ang tunog ng mga sirena na papalapit. Nanlamig ang kanyang katawan. Mga pulis? Kinakabahang sabi ni Ronnie. Mahinang umiiyak si Thea, mukhang nagising dahil sa ingay sa labas. Mabilis na itong binuhat, kailangan niya ng makatakas, kaya dumaan siya sa bintana. Ngunit huli na, nang itutok ng mga itong flashlight sa kanya, alam niyang abot kamay na siya ng mga ito. Ibaba mo ang bata at itaas mo ang kamay mo! Mariing sabi ng pulis na tinututukan siya ng baril. Umiling agad si Ronnie. Hindi ko bibitiwan ang anak ko! Mabilis siyang tumakbo. Alam niyang hindi magpapaputok ang mga ito dahil hawak niya ang kanyang anak. Ngunit ang mga opisyal ay masyadong mabilis. Hinabol siya at sumisigaw sa kanya na huminto. Hinawakan siya ng isa sa mga pulis mula sa likuran at hinila siya sa kalsada. Inagaw ng mga ito mula sa kanyang bisig si Thea. Malakas siyang sumigaw at pilit na inabot ang anak niya. Parang awa niyo na! Pagmamakaawa ni Ronnie at may halong desperasyon. Parang awa niyo na, huwag niyo akong hulihin. Wala akong kasalanan. Hindi ko sinasadya. Siya ang nauna. Pinrotektahan ko lang ang sarili ko. Hayaan niyo lang kami umalis ng anak ko. Kailangan ko si Thea. Huwag niyong kunin sa akin ang anak ko. Parang awa niyo na. Hindi siya pinansin ng mga pulis kahit lumuhod pa siya sa harap ng mga ito. Niyakap niya pa ang binti ng isang officer pero hinila na siya patayo ng iba. Mahigpit ang mga kamay ng mga ito sa braso niya at hinila siya papalayo. At pagkatapos, nagpakita si Grace, ang kanyang live-in partner. Takot at galit ang emosyon na nakikita niya sa mga mata nito. Nang makatanggap siya ng malakas na sampal, lumandas na ang luha sa kanyang pisngi. Pinatay mo siya! Sigaw ni Grace at nanginginig ang boses sa galit. May kasalanan ako, pero hindi ko akalaing magagawa mo yun, Ronnie. Mabubulok ka sa bilangguan. Masama kang tao. May bala ka pang itakas ang anak ko? Hindi na muling sumagot si Grace at basta na lang kinuha si Thea. Habang papalayo ang mga ito, alam niyang hindi niya na muling makikita pa ang kanyang anak. Nang dalhin na siya ng mga pulis, halos hindi niya na maintindihan ang mga nangyayari. Natulala na lang siya. Nilaban ang kaso pero hindi rin naman siya nanalo. Wala namang ibang mag-iintindi sa kaso kundi ang kanyang ina. May kaya rin kasi ang lalaki ni Grace kaya talagang ginawa ang lahat para maparusahan siya. Kumain ka na. Marami akong dalang pagkain para sa'yo. Inilapag ng kanyang ina ang mga dalang Tupperware sa lamesa. Nagpa-cater kahapon ng mga amo ko kaya may lechon dito. Birthday kasi ng unang apo. May mga niluto rin akong mga ulam na pwedeng tumagal ng ilang araw. Alam kong sayote lang ang pinapakain sa inyo rito. Minsan ay hindi pa kayo nakakakain. Tinignan ni Ronnie ang kanyang ina. Ayaw niyang makita pa ito na bumibisita sa kanya. Mapapagod lang ito at malayo rin ang pinagtatrabahuhan. Ayaw niyang bumiyahe pang nanay niya para lang magdala ng masasarap na pagkain para sa kanya. Inay! Namamaos niyang sabi mula sa mga araw na walang maayos na tulog. Matagal ng kasambahay ang kanyang ina sa isang may kayang pamilya at mga professional. Hindi na kailangang magtrabaho pero nandun ito dahil napamahal na rin sa mga Hernandez. Ayos na rin dahil parang pamilya na rin naman ang turing sa nanay niya. Wala naman siyang pagtatampo. Hindi naman pinabayaan si Ronnie. Nakapagtapos siya ng pag-aaral kaya naging maayos ang buhay niya. Nagkaroon si Ronnie ng magandang trabaho sa isang fast food restaurant bilang manager. Pakakasalan niya na rin naman si Grace noon at may anak na sila. Kaya kahit mas pinili ng kanyang ina na manatili sa mga Hernandez, ayos lang kay Ronnie. Pero nagbago ang lahat dahil sa ginawa niyang masama. Sinandukan nito ng marami ang plato niya. Sige na anak, kumain ka na. Marami akong dinalang pagkain para sa'yo. Hindi ginalaw ni Ronnie ang pagkain. Inay, hindi na ho sana kayo pumunta rito. Hindi na dapat kayo bumibisita. Mapapagod lang kayo sa mahabang biyahe. Pag-aksaya lang po ito ng oras. Pinagmasdan ni Ronnie ang kanyang ina.
Hinaplos nito ang kanyang braso at mukha. Alam niyang mapapansin agad nito ang mga pagbabago sa kanya. Ang dati niyang malapad na balikat, pantay na lang sa kanyang katawan. Malalim din ang eye bags niya dahil wala naman siyang maayos na tulog sa loob. Sikip at halinhinan lang sila ng mga preso sa pagtulog sa higaan. Malayong-malayo ng itsura niya sa dating lalaking maayos ang buhay at maraming nakakamit na tagumpay. Ano ka ba? Hindi pag-aksaya ng oras ang ginagawa ko. Saka kahit mahabang biyahe, ayos lang naman. Pinapayagan naman akong lumabas ng mga amo ko kapag alam nilang bibisitahin kita rito. Ronnie, tingnan mo. Bahagya pang humikbi ang kanyang ina. Ang payat at ang putla mo na. Pinapakain ka pa ba dito? Diyos ko, ano bang pinagagagawa sa'yo rito? May nananakit ba sa'yo, Ronnie? Kapag meron, magsabi ka lang sa akin. Napaiwas siya ng tingin. Ayos lang po, inay. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ako na po ang bahala sa sarili ko dito sa loob. Hinawakan ng kanyang ina ang mga kamay niya. Paano mo nasasabi yan? Tingnan mo ko, anak. Hindi ko kayang makita kang ganito. Napakaraming nangyari pero gusto kong malaman mo na palagi akong nandito. Kahit anong mangyari. Ang Ronnie ko, ang mahal kong anak, pumayat na. Kumain ka ng marami ngayon. Nakakuyom ang kanyang mga kamay. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha. Kailangan niyang maging matatag para rito kahit na ang lahat sa kanya ay gumuho na. Inay, pakiusap po. Huwag na po kayong pumunta dito. Tama na. Basag ang boses na sabi ni Ronnie. Hindi na ho ako ang parehong anak mo nun. Inay, may ginawa po akong karumal-dumal. Masamang tao na po ako. Baka kahit ho Diyos, hindi na po ako mapatawad sa ginawa ko. Umiling ang kanyang ina. Hindi. Sino may sabing masamang tao ka, anak? Nagkamali ka lang. Nagkasala. Pero alam kong hindi ka masamang tao. Anak kita kaya kilala kita. Alam kong hindi ka talaga ganon. Nadala ka lang ng selos at galit mo, Ronnie. At alam kong kaya mong magbago. Basta habang nandito ka sa loob, huwag kang susuko, ha? Kahit na sentensyahan ka na, hahanap pa rin ako ng paraan. Makakalabas ka rin dito, Ronnie. Isang katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Pinunasan agad ni Ronnie ang mga luha. Sa lahat ng tao, ang kanyang inay ang hindi sumuko sa kanya. Sinubukan niya na lang ibahin ang usapan. Paano po pala si Thea? May balita na po ba kayo sa anak ko? Nabasag ang boses ni Ronnie habang binabanggit ang pangalan nito. Bakas ang inis sa mukha ng kanyang ina. Naiirita ako sa Grace na yun sa tuwing nakikita ko. Kung hindi siya ng lalaki at hindi makati, wala ka sana dito ngayon. Hindi marunong makontento. Napalunok si Ronnie. Wala na po akong pakialam kay Grace. Ang inaalala ko lang po, inay, ay si Thea. Napaiwas ng tingin ng kanyang ina at huminga ng malalim. Si Grace, ayaw niyang may kinalaman pa si Thea sa'yo. Wala naman ako magawa dahil siya ang ina ni Thea. Huling balita ko, umalis na siya sa inyo kasama si Thea. Mukhang uuwi na sa probinsya, sa mga magulang niya. Wala na sila, Ronnie. Mas malayo na kaya ang hirap ng puntahan. Palagi rin akong tinataboy nitong si Grace. Naninikip na agad ang dibdib ni Ronnie. Ano pong ibig mong sabihin? Hindi niya po pwedeng ilayo ang anak ko. Siya na nga ang nagkasala sa akin, siya pa ang may ganang ilayo si Thea. Kailangan ko siyang makita, inay. Please, gusto ko lang makita ang anak ko. Ayokong ilayo siya sa akin dahil natatakot akong hindi ko na siya makikita ulit. Pinunasan ng kanyang ina ang mga luha. Sinubukan ko silang pigilan, anak. Kaso itong si Grace, napakatapang din. Ayaw pumayag na makuha ko si Thea. Hindi mo raw deserve na makitang inyong anak na hindi ka pa magandang impluwensya kay Thea. Ayaw kong sabihin to sa'yo pero pinagmumura ko ng Grace na yan. Akala mo naman palamon ako. Ikaw din naman ang nagpalamon sa kanya simula nang maging kayo nang hindi pa nangyayari lahat ng ito. Pakiramdam ni Ronnie, gumuho ang mundo niya. Hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa. Hindi na talaga niya kayang pigilan pa ang emosyon. Hindi siya makapapayag na ilayo si Thea sa kanya pagkatapos ng lahat.
Natatakot siya na baka lumaki si Thea na hindi siya ang kinagisnan. Paano kung palakihin ni Grace ang anak nila nang may galit sa kanya? Ni hindi malang mapapakinggan ang kanyang mga saloobin. Wala pa akong pakialam kay Grace. Kahit saan siya pumunta, wala na ho akong pakialam sa manloloko na yon. Siya po ang ugat kung bakit ako nandito ngayon. Lumandas ang luha sa kanyang pisngi. Pero si Thea, anak ko po siya, inay. Gusto ko siyang makita. Kailangan kong malaman kung okay ba siya. Hinagod ng kanyang ina ang kamay niya. Kumalma ka, Ronnie. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang pigilan ng sakit. Hindi ko naman gusto na makasakit ng sino man. Nawalan ako ng kontrol. Hindi ko alam ang ginawa ko. Nabulag ako sa galit ng gabing yun, ay. Pasensya na. Nasinira ko ang buhay ko ng ganito. Hindi na rin mapigilan ang mahihinang hikbi ng kanyang ina na sandaling iyon. At ang makita itong ganito, talagang nagpapadurog kay Ronnie. Nang hihina niyang niyakap ang inay niya. I'm sorry. Hindi ka na po dapat bumalik dito para makita ako. Huwag ka na pong bumisita. Sapat na po ang nagawa mo. Bumalik ka na lang po sa sarili mong buhay. Pasensya na po. Hindi ko po natupad ang pangako ko na itatravel kita sa abroad. Isa lang po akong pabigat sa'yo ngayon. Ayoko pong pumunta ka pa rito. Kalimutan mo na lang po na may anak ka pong katulad ko. Umiling muli ang kanyang ina at sinapo ang mukha niya. Hindi ko kaya, Ronnie. Ano ka ba naman? Siraulo ka ba? Bakit ko gagawin sa nag-iisang anak ko yon? Hindi kita iiwan. Kahit anong gawin mo, kahit ilang beses ka pang magkamali, hindi ka masamang tao. Nagkamali ka lang. Isang kakilakilabot na pagkakamali pero ikaw pa rin ang aking anak at bibisitahin kita hanggat kaya ko. Batid ko na ako na lang ang mayroon ka sa ngayon. Alam kong nahihirapan ka rito, kaya gusto kong maging lakas mo habang nandito ka. Ayokong sumuko ka na lang dahil akala mo'y wala nang umiintindi sa'yo. Mas lalong napaiyak si Ronnie. Ayaw niyang intindihin siya nito. Matanda na rin naman ang kanyang ina. Dapat nga'y nagpapahinga na ito sa pag-intindi sa kanya. Pero yon at pinasok ni Ronnie ang pinakamatinding problema ng buhay niya. Ngunit humigpit ang hawak ng ginang sa kanyang kamay. Lagi kitang bibisitahin, Ronnie. Hindi kita pababayaan. Ikaw pa rin ang anak ko kahit gurang ka na. Nagkamali ka pero naniniwala ako na hindi ka masamang tao katulad ng iniisip ng iba. Napabuntong hininga si Ronnie. Hindi ko po alam kung paano aayusin ang mga bagay-bagay, inay. Parang kahit makalabas po ako rito, sirang-sira na rin pong buhay ko. Ginugol ni Ronnie ang buhay sa likod ng malamig, walang pakiramdam ng mga pader ng bilangguan. 8 taon pa lang siya roon pero tila impyerno na. Hindi naman kasi yon ang pinangarap niyang buhay. Bawat araw, isang pakikibaka upang mabuhay. Pagising sa kalansing, ang pagsunod sa mga utos ng mga tagabantay. Nakakapagod pero talagang hinuhubog si Ronnie. Hindi na siya ang parehong tao na unang pumasok doon sa mga lumipas na taon. Natuto din siya sa paghahalaman. Lahat ng inmates, tinuturuan doon ang mga kung ano-anong kapaki-pakinabang na gawain. Swerte si Ronnie dahil mababait naman ang mga kasama niya. Kung may pasaway man, iilan lang at nasasaway agad ng mga nagbabantay. Hindi naman kasi lahat ng taong nasa loob ng selda ay masamang tao na talaga. Tinitingnan mo na naman ang picture ng anak mo. Saad ng kanyang naging kaibigang preso. Napabuntong hininga si Ronnie. Birthday niya ngayon. 9 years old na si Thea. Malaki na siya. Ano kayang itsura ng anak ko ngayon? Lumaki kaya siya ng maayos? Nakakapag-aral ba siya at natutugunan ba lahat ng pangangailangan niya? 1-year-old pa lang si Thea nang mawalay sa'yo, no? Tanong ng kaibigan niya. Kung galit sa'yo ang nanay niyan, baka hindi ka na pinakilala. Hindi ka rin maaalala ng anak mo kung sakaling makalabas ka rito. Hinaplos ni Ronnie ang picture. Palagi akong umaasa na makakalabas ako rito at mayayakap ko ulit ang anak ko. Hahanapin ko siya at kahit abutin pa ako ng ilang taon, kahit lumaki na si Thea, kapag nagkita kami, sisikapin ko pa rin na maging ama sa kanya. At kung galit siya sa akin, hahayaan ko lang din. Basta makita ko lang na nasa maayos siyang kalagayan. Sapat na sa akin yun, Ramon. Napapikit na lang si Ronnie at napasandal sa mga rehas na bakal.
Miss na miss niya na si Thea. Kung nasa labas lang siya, bibilhan niya ito ng cake at maraming laruan. Kung sana ay hindi niya nalang pinairal ang selos at galit, wala sana siya sa posisyong iyon. Kung sana, hinayaan niya na lang na manlalaki ng manlalaki si Grace at hiniwalayan niya na lang, baka kahit paano, masaya silang namumuhay ng anak niyang si Thea ng sandaling iyon. Isang umaga, habang tinatapos niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa bakuran, tinawag siya ng tagabantay. Ronnie, may bisita ka! Sabi nito sa kanya. Napakunot ang noon ni Ronnie. Talaga? Sinagi agad siya ng kanyang kaibigan at bumulong. Baka nanay mo na yun. Tagal nang hindi bumibisita nun ah. Baka may dala ulit na masasarap na pagkain. Bigyan mo ko ah. Mga 1 taon na akong hindi nakakatkim ng lechon tsaka ng seafoods. Ito naman kasing asawa ko. Puro adobong manok lang ang dala kapag bumibisita. Palibasa, hindi marunong magluto. Natawa naman si Ronnie. Oo naman, kakalimutan ba naman kita? Ang dami mong bulati sa tiyan. Kaya lang, habang papalabas siya, hindi niya maiwasang magtaka. Nag-aalala man si Ronnie na walang balita, pero masaya siya na hindi na bumibisita ang kanyang ina. Hindi na ito mapapagod, kadadala ng pagkain. Napakatandaan na nito, kaya ayaw niyang gawin palagi sa kanya. 1 taon nang lumipas mula nang may bumisita sa kanya. Dinala siya sa visitation room. Gusto niya namang makita ang kanyang ina, pero hindi niya rin gustong nandoon pa ito, gayong matanda na. Pagpasok niya, nakita niya si Benson Hernandez, ang batang inaalagaan noon ng kanyang ina at isa na rin sa mga amo nito. Ikaw po pala yan, Sir Benson. Kumusta po kayo? Tanong ni Ronnie nang makaupo sa tapat nito. Tipid itong napangiti. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawaging sir. Huwag mo rin akong ipo. Matanda lang ako sa'yo ng ilang taon. Benson na lang, Ronnie. Masaya ako na kahit nandito ka, maayos ka pa rin. Laging nag-aalala sa'yo si Manang Susan. Bahagya siyang napayuko. Pinag-aalala ko nga rin yan, Benson. Kaya hanggat maaari, wag na siya ritong bumisita palagi. Kumusta na po ang nanay ko? Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito. Naparito ako upang ipaalam sa'yo na ang iyong inay pumanaw na. Burol niya ngayon. Natigilan si Ronnie. Gusto niyang isipin na walang kahulugan ang sinabi ni Benson. Bumilis ang tibok ng puso niya. Umaasa siya na baka mali lang ang kanyang narinig, na baka ibang kausap niya. Pero ibang sinabi sa kanya ng awa sa mga mata nito. Talaga bang wala ng aking inay? Paos na tanong ni Ronnie. Tumango si Benson at puno ng kalungkutan ng mga mata. Oo, matanda na siya, Ronnie. At sa mga huling araw niya, hindi siya tumigil sa pagtatanong tungkol sa'yo. Umaasa siya bawat araw na kahit paano ilalabas ka na may paraan para makauwi ka. Kaya lang, hindi naman kasi pwede yun. Parang gumuho ang mundo ni Ronnie. Hindi siya makapaniwala. Wala siya para sa kanyang ina nung panahong kailangan siya nito. At ngayon, huli na ang lahat. Hindi na siya nakapagpaalam. Hindi na niya magagawang hawakan muli ang kamay nito. Hindi na ulit maririnig ang boses. Tumulo na ang mga luha sa mukha ni Ronnie. Napahikbi na lang siya, lantaran at hindi mapigilan. Wala man lang siya sa tabi ng kanyang ina na ayaw sumuko sa kanya. Hanggang sa huling sandali ng buhay nito, nabigo niya pa rin ang kanyang inay. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Benson. I'm sorry, Ronnie. Nakikiramay ako at huwag kang mag-alala. Inaasikaso na namin ang asawa ko ang lahat sa pagkamatay niya. Sa mga huling sandali niya, ikaw pa rin ang hinahanap niya. Pangalan mo ang tinatawag ni Manang Susan. Alam kong mahirap, pero ang nanay mo, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban para sa'yo kahit sa huli. Nagsisikap pa rin siya na humanap ng paraan para makaalis ka rito. Nais niyang maging malaya ka na pero hindi na siya nakaabot pa. Wala nang masabi si Ronnie. Wala nang kanyang ina na tanging nagtsatsagang mahalin at puntahan siya roon. Wala na ito at wala man lang siyang nagawa kundi manatili sa bilangguan sa mga huling sandali. Pagkatapos noon, dumagdag na naman ang mga taon sa loob ng selda. Namalayan na lang ni Ronnie, 31 years na siya sa loob. Pero sa pagkakataong yon, dumating ang isang magandang mensahe na magpapabago sa lahat. Tatang Ronnie, may balita ako sa'yo.
sabi ng officer at may bitbit na folder. Na-review namin ang kaso mo, Tatang. Kasama ka sa mabibigyan ng parol. Bumilis ang tibok ng puso ni Ronnie. Parol? Hindi makapaniwala si Ronnie. Sa tagal ng 31 years, hirap na hirap siyang maniwala na makakalaya pa siya. Matagal na siyang nagbitiw sa kanyang sarili, sa ideya na doon na lang siya papanaw sa maliit na seldang iyon. Nawala na sa mga pangarap niyang makalaya, pero hindi niya akalain na darating pa ang araw na yon. Tumango ang officer. Opo, nagpasya kaming bigyan ka ng pagkakataon. Naniniwala kami na nagpakita ka ng pagsisisi at nakagawa ka ng makabuluhang pag-unlad at pagbabago dito sa loob. Nag-aalo kami sa iyo ng pagkakataon para sa parol dahil lagpas 30 years na rin naman. Pero kahit nasa labas ka, babantayan pa rin ang mga kilos mo, Tatang. Para naman makasigurado kami na hindi ka magdudulot ng gulo sa labas. Napayuko si Ronnie at pinunasan ng mga luha. Tumanda na ako rito sa loob ng selda. Akala ko nanatili na lang akong preso habang buhay. Tipid na napangiti ang officer at may tinitipa sa computer nito. Hinuhuli namin kayo pero hindi lahat ng taong nandito masama at walang kakayahang magbago. Palagi kang kinikwento sa akin ni Papa, Tatang. Kumunot ang noo ni Ronnie. Anong ibig mong sabihin? Isang tatay ko sa humuli sa'yo. Sa lahat, ikaw daw ang pinakamadaling nahuli pero ikaw ang pinakamahirap ipasok sa loob. Hindi dahil sa nanlaban ka, Tatang. Saad pa ng officer. Kundi, ayaw mong pumasok dahil sa anak mo. Palagi niyang kinikwento sa akin na lumuhod ka raw sa kanya at niyakap ang mga binti. Nagmamakaawa para lang huwag ilayo ang anak mo. Awang-awa raw si Papa sa'yo nun na parang gusto niya na lang itakas kayong mag-ama. Kaya lang, nakagawa ka ng kasalanan at pulis din naman si Papa. Isang ama rin kasi si Papa kaya alam niyang nararamdaman mo ng gabing yon. Napayuko si Ronnie nang lumandas ang mga luha sa kanya. Hindi niya inasahan yon. Desperado lang talaga siya noon. Kahit nasa istasyon na, wala siyang ibang sinigaw kundi pangalan ng kanyang anak. Siguro kung buhay ang Papa ko ngayon, matutuwa siyang malaman na makakalaya ka na. Sabi pa nito sa kanya. Gulat na gulat si Ronnie. May pagkakataon na siyang umalis para maging malaya. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay tumama sa kanya ng sabay-sabay. Hindi niya maibabahagi ang balitang yon sa kanyang ina. Wala pa rin siyang uuwian. Hindi nito malalaman na ang anak na hinihintay, inaasam, ay may pagkakataon na sa kalayaan. Matagal itong naghintay at ngayon, huli na ang lahat. Hindi na nito makikita ang araw na yon. Pagkatapos ng pag-uusap, bumagsak si Ronnie sa kanyang selda. Nanginginig ang kanyang katawan sa emosyon. Umiyak siya ng mas malakas kaysa sa mga nagdaang mga taon. At pagkatapos, naisip niya si Thea. Matapos ang lahat ng oras na yon, magkakaroon na siya ng pagkakataong mahanap ang kanyang anak na babae. At ang pag-iisip na yon, ang kislap ng pag-asa, sapat na upang itulak si Ronnie para magpatuloy. Aalis na ako Kayo nang bahala dito. Mamimiss ko kayo pero hindi na ako babalik dito. Saad niya pa. Tumawa naman ang mga nakasama niya sa loob. Sa sandaling lumabas si Ronnie sa pintuan, bahagya siyang nakahinga ng maluwag sa sikat ng araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 31 taon, nakagalaw siya ng walang bigat ng selda sa paligid niya. Ngunit kahit ng kalayaan ay nakamit niya na, mayroon pa rin kawalan ng katiyakan. Ano na ngayon? Saan siya dapat pumunta? Nang ang kanyang isip ay nalilito sa mga tanong na yon, isang boses ang tumawag sa kanya mula sa kabilang kalye. Ronnie! Masaya akong nakalaya ka na! Nakangiting sabi sa kanya ni Benson. Lumingon siya at nagulat. Nakatayo doon ang dating amo ng kanyang ina. Benson? Nakasuot ito ng business suit at mukhang galing pa sa trabaho. Matanda na rin pero matikas pa ang tindig. Samantalang siya nalipasan na ng panahon sa loob. Hindi inaasahan ni Ronnie na makikita ito muli, lalo na hindi sa trangkahan. Nabalot siya ng pagkalito habang humahakbang papalapit kay Benson. Bakit ka nandito? Tanong ni Ronnie. Nagbigay ito ng nakakapanatag ng ngiti. Palagi kang gustong tulungan ng nanay mo, Ronnie, nung nabubuhay pa.
Nais niyang tiyakin na magkakaroon ka ng pagkakataong buuin muli ang iyong buhay kapag nakalabas ka na. Hiniling niya sa akin na tulungan ka kapag nangyari yon. At yun mismo ang gagawin ko. Alam mo naman na malapit na rin ang loob namin kay Manang Susan noon. Marami rin siyang nagawa para sa amin. Kaya ibabalik ko na lang sa'yo lahat ng kabutihan ni Manang Susan sa pamilya namin. Isa pa, parang nanay ko na rin naman siya. Kaya mahalaga sa aking magawa itong hiling niya bago pumanaw. Hindi maintindihan ni Ronnie. Halos hindi pa niya kilala gaano si Benson. Ngunit naroon ito, nagsasalita tungkol sa mga kagustuhan ng kanyang ina na para bang mayroon pa itong kamay sa paghubog ng kanyang kinabukasan. Naghahabulan ang mga iniisip niya. Pero hindi ko alam kung anong dapat kong gawin sa ngayon. Wala akong mapupuntahan. Tumango si Benson na parang inaasahan na yon. Tama ka. Lalo na sa records mo. Kahit sabihin mong nakalaya ka na, iba pa rin ang tingin ng iba sa mga taong nabilanggo ng ilang taon. May pabrika na ako ngayon ng mga sapatos. Pwede kang magtrabaho ron bilang janitor para hindi na rin gaanong mabigat para sa'yo. Alam kong nakatapos ka sa pag-aaral pero matagal ka dyan. Isa pa, hindi gaanong kagandahang trabaho pero pwede nang magsimula sa pagbabagong buhay. Magkakaroon ka rin ng lugar na matutuluyan sa guardhouse. Pwede ka ron. Hindi yun maluho pero pwede na kaysa walang matirahan. Alam ko rin kasi na binenta ng nanay mo ang dating bahay ninyo dahil nga sa pag-aayos ng kaso mo noon. Napatingin si Ronnie kay Benson. Seryoso ka? Talaga bang gusto mo kong tulungan? Tumango naman ito. Nabigyan si Ronnie ng isa pang pagkakataon sa buhay, ngunit siya ay nakakapit pa rin sa mga anino ng kanyang nakaraan. Oo, seryoso naman ako. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Nagtiwala sa akin si Manang Susan at alam kong gusto niyang tulungan kita. Humakbang ito papalapit sa kanya at binigyan siya ng maliit na tapik sa balikat. Ikaw ang bahala, syempre. Pero naniniwala ako na magandang simula na to para sa'yo. Sandaling nag-alinlangan si Ronnie bago tumango. Wala siyang ibang pagpipilian. Okay, salamat talaga sa lahat ng tulong mo. Naging maayos naman si Ronnie sa kanyang trabaho. Nakakapagod ang trabaho pero mas okay naman yon kaysa sa nakaupo lang at walang ginagawa. At ang tuloy-tuloy na sweldo, nagpahintulot sa kanya na makaipon ng kaunting pera. Kahit nag-iisa, ngayong malaya na siya, parang alam niya na ulit kung papaano huminga. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang umuusad siya. Namalaya niyang 1 taon na naman ang lumipas. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, may isang bagay na nagsimulang gumalaw sa kanyang kalooban. Isang pangangailangan, isang pananabik na mahanap ang kanyang anak na si Thea. Siguradong matanda na si Thea o baka nga may pamilya na, pero gustong-gusto niya pa rin itong makita. Hindi siya maaaring manatili ng doon, namumuhay sa isang buhay na wala ang kanyang anak. Kailangan ni Ronnie hanapin si Thea para kahit papaano muling mabuo ang buhay niya. Isang hapon, matapos ang kanyang shift, lumapit si Ronnie kay Benson. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango naman ito. Oo naman, tungkol saan ang pag-uusapan natin, Ronnie? Huminga siya ng malalim. Nag-ipon na ako ng sapat na pera at napagpasyahan kung aalis na ako. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Hindi ko alam kung nasaan siya pero kailangan kong subukan. Hindi ako pwedeng manatili na lang dito magpakailanman. Saglit siyang pinag-aralan ng amo niya bago tumango. Naiintindihan ko at iginagalang ko yon. Alam ko matagal mo na rin gustong gawin yan. Siguradong matutuwa rin ang nanay mo na unti-unti ka nang nagiging okay ngayon. Pero may maitutulong ba ako? Naninikip ang dibdib ni Ronnie sa pagbanggit ng kanyang ina. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Ayoko nang kunin pa ang tulong mo. Marami ka nang nagawa para sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Isang trabaho, isang lugar na matutuluyan. Pero ang paghahanap sa anak ko, isang bagay na kailangan ko nang gawin sa sarili ko. Isang maliit at nakakaunawang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Benson. Naiintindihan ko, Ronnie. Ngunit kung kailangan mo ng tulong, kung gusto mong bumalik, palagi kang welcome dito. Lagi kang magkakaroon ng lugar kahit isama mo pa ang anak mo. At kung may kailangan ka, kapag nagigipit ka, tawagan mo lang ako. Sasagot ako agad sa'yo. Tumango si Ronnie at puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Salamat talaga.
Kahit ganito ako, maraming salamat sa kabaitan ng pamilya niyo sa aming mag-ina. Pagkatapos ng pag-uusap nila, tumalikod si Ronnie at umalis sa pabrika. Handa na siya. Handa nang harapin ang kanyang anak na hindi niya nakita sa mahabang panahon. Handa na niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Thea at bumawi sa lahat ng kanyang pagkukulang. Excuse me. Mahinang tawag ni Ronnie habang papalapit sa babae. Bakit? Sagot nito, magiliw ang boses ngunit maingat pa rin. May hinahanap ako. Sabi ni Ronnie at medyo nag-crack pa nga ang boses. Napatikim tuloy siya bago muling magtanong. May nakatira ba ditong Grace dati? Grace Lopez. Para kasing iba nang nakatira dito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng babae. Ha? Oo, si Grace? Ibig mong sabihin si Grace na nakatira dito dati kasamang anak niya? Sa tanda ko, Thea ang pangalan ng anak nun. Oo, sila nga. Bumuntong hininga si Ronnie at gumagapang ang pag-asa sa kanyang boses. Alam mo ba kung nasaan sila? Ano kayang nangyari sa kanila? Matagal na akong walang balita sa kanila. Kaibigan ako ni Grace. Sandaling natigilan ang babaeng kausap niya pero muli ring nagsalita. Matagal nang pumanaw si Grace. Bata pa lang yung anak niya, namatay na yung loka-loka na yon. Napakurap si Ronnie at naninikip ang dibdib. Ano? Paano siya namatay? Sinulya pa nito ang bahay pagkatapos ay bumalik sa kanya. Nahawa si Grace ng huling boyfriend niya. AIDS. Nagkaroon siya ng komplikasyon. Inilihim niya yon. Ayaw niya ring magpagamot. Walang nakakaalam hanggang sa nalaman na lang na wala na siya. Nanginginig ang mga paa ni Ronnie kaya napahawak siya sa frame ng pintuan. Minahal niya si Grace ng buong-buo noon. Nagbulag-bulagan sa kabila ng paulit-ulit nitong pagtataksil. Sumabog lang talaga siya ng gabing yon dahil hindi niya nakinaya ang selos at galit. Nahuli niya pa sa akto. Ang mga pagtataksil, ang mga kasinungalingan, nag-iwan pa rin ng peklat sa buo niyang pagkatao. Pero ang marinig yon, hindi niya inasahan. Gusto niyang magdusa si Grace sa ginawa nito sa kanya, sa sakit na naidulot nito, pero hindi sa ganong paraan ang naiisip niya. May kaunting kirot pa rin sa kanyang puso, hindi lang sa pagkawala ni Grace, kundi sa mga nawalang pagkakataon, sa mga tanong na hindi masasagot. Dati niyang naging mundo si Grace at ngayon isa na lang itong alaala, kasama sa dahilan ng kanyang mga bangungot. Paano naman si Thea? Tanong ni Ronnie, halos nagmamakaawa na. Anong nangyari kay Thea? Napabuntong hininga ito. Si Thea? Kawawa yung batang yon. Maliit pa lang siya nang mamatay si Grace. Mga 8 taong gulang sigurado. Pero tiniyak ni Grace na mapunta sa mga magulang niya bago siya mawala. Pero pagkatapos nun, hindi ko na alam kung anong nangyari. Wala na akong narinig tungkol kay Thea. Huminga ng malalim si Ronnie at pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Buhay si Thea, pero saan? Anong nangyari sa anak niya? Hindi niya maisip si Thea na mag-isa, na walang sariling ina. Kawawa naman ito. Wala man lang siya ng mga panahong yon. Siguradong natakot ang kanyang anak. Nakatayo si Ronnie sa harap ng bahay ng dating pag-aari ng mga magulang ni Grace. Iba ng itsura ng bahay ngayon. Ang tagal na mula nung huling tumayo siya roon para sana formal na magpaalam na hingin ang kamay ni Grace. Kahit masasama ang ugali ng mga magulang nito, nagtiyaga pa rin siya. Masaya sana kung hindi lang siya niloko ni Grace. Bumalik ang mga alaala na parang kahapon lang. Anong sadya mo? Magalang na tanong ng ginang, bagamat may bakas ng pag-aalala sa boses nito. Magandang araw po. Panimula ni Ronnie at medyo nanginginig ang boses. Kilala ko noon ang mga nakatira dito. Si Grace at ang kanyang mga magulang. Iniisip ko po kung alam nyo ba kung nasaan ang anak ni Grace, si Thea. Nang pumunta siya ron, hindi na siya umaasang buhay pa ang mga magulang ni Grace. Matanda na siya, matanda na rin ang anak niya at baka nga may asawa at pamilya na. Kaya imposibleng buhay pa ang mga magulang ni Grace. Lumambot ang mukha ng ginang. Si Thea, oo, naalala ko siya. Nakikipaglaro siya sa aking anak nung mga bata pa sila. Bakit mo nga pala hinahanap? Humakbang papalapit si Ronnie.
Ako ang tatay ni Thea. Kilala mo siya? Anong nangyari sa kanya? Talaga? Ikaw ang tatay niya? Ilang buwan lang naging magkaibigan si Thea at ang aking anak na babae. Ngunit pagkatapos, nagbago ang mga bagay. Ang mga magulang ni Grace, binenta nila si Thea. Hindi ko alam ang lahat ng detalye pero may kaya yung kumukup dun sa bata. Kasi sa tanda ko, sinundo ng sasakyan dito si Thea. Alam naming binenta kasi, nako, yung mag-asawa. Pagkatapos mawala ni Thea, gastos dito, gastos doon, mga wala namang pera. Mabuti na lang at pinakupkup sa iba. Palagi kasing sinisinturon nitong si Tatay Berning, kaya mabuti na lang, wala nang sa poder nila si Thea. Naninikip ang dibdib ni Ronnie. Ibinenta ang anak niya at sinasaktan pa? Kumuyom ang kanyang mga kamao. Ibinenta siya? Ulit ni Ronnie. Sa isang pamilya? Anong klaseng pamilya? Hindi ako sigurado, sabi ng ginang at umiiling-iling. Alam ko, may kaya lang sila. Wala akong masyadong narinig tungkol sa mga kumuha kay Thea. Parang ang huling hibla ng connection niya kay Thea, unti-unti nang natatanggal sa kanyang mga daliri. Pumunta siya ron, umaasa ng mga kasagutan. Pero mas lalo lang dumami ang mga tanong niya sa mga nagdaang taong nabilanggo siya. So, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa anak ko? Tanong ni Ronnie. Umiling ang ginang at bakas sa mga mata nito ang lungkot. Walang nakakaalam. Saglit na natigilan si Ronnie. Pumunta siya roon para hanapin si Thea. Wala man lang naiwang bakas ang anak niya. Hindi niya na alam kung saan ito hahanapin. Subalit mukhang hindi na siya pahihirapan ng Diyos na maghanap pa. Walang patutunguhan ang paglalakad ni Ronnie sa kalye. Gumagalaw ang kanyang mga paa ngunit nasa ibang lugar ang kanyang iniisip. Pakiramdam niya'y nawawala siya, na walang direksyon o layunin. Iniisip niyang bakit pa siya nakalaya kung hindi niya rin naman makakasama ang kanyang anak. Habang naglalakad siya sa bangketa, biglang huminto ang isang kotse. Humandusay siya sa kalsada. Sa kanya palang namalayang nabangga na siya. "Manong!" Sigaw ng isang boses ng babae mula sa sasakyan. Napakurap-kurap si Ronnie at sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Masakit ang likod niya sa pagbagsak pero kaya pa rin naman niyang tumayo. Tumingala siya at nakita ang isang babae na nasa edad 30s na. May pag-aalala sa mga mata nito, ngunit hindi niya alam kung bakit may kung ano rito na nakapagpapakalma sa kanya. Hindi yon maipaliwanag ni Ronnie. Hindi nito alam kung hahawakan ba siya. "Ayos lang po ba kayo?" Pinilit niyang tumayo. Ayos lang ako." Bumaba ang tingin ni Ronnie sa liig nito, kaya saglit siyang natigilan. Suot nito ang kwintas na ibinigay niya noon kay Thea noong 1 taon pa lamang ito. Hindi siya maaring magkamali dahil nag-iisa lang yon. Pinagawa niya talaga yon at pinasadya kahit sobrang mahal dahil gusto niyang espesyal ang regalo niya sa kanyang anak. Bumilis ang tibok ng puso ni Ronnie. Pwede kayang tadhana na ang nagdala sa kanila para magkita sila ni Thea? Nakaramdam siya ng bugso ng damdamin. Binigyan siya nito ng nag-aalalang tingin. "Sigurado ka po bang okay ka lang po, Manong? Para kang nakakita ng multo. Sumakay ka na po sa kotse ko, dadalhin kita sa ospital para masuri po kayo. Mahirap na't may edad na rin po kayo." Tila umiikot ang ulo ni Ronnie. Masyado siyang disoriented. Halos hindi niya namalayan na pinagbuksan na siya nito ng pinto. "Ano nga po palang pangalan niyo?" Tanong nito sa kanya nang nasa biyahe na sila. "Ako si Ronnie." Sagot niya naman. Ikaw, anong pangalan mo?" Tipid naman itong umiti. "Thea po, Manong." Natigilan si Ronnie. Bago pa niya mapigilan ang kanyang sarili, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Sinubukan niyang pigilan ang mga yon, ngunit ayaw talagang magpaawat. Nahanap na niyang anak niya. Siguradong si Thea talagang nasa harap niya. Pagkatapos ng lahat ng sakit, nandoon na siya sa tabi ng kanyang anak. "Thea ba talagang pangalan mo?" Humihikbi niyang tanong. Kumunot naman ang noon nito. "Opo, ako po si Thea. I'm sorry, okay lang po ba talaga kayo? Bilisan po natin ha. Anong masakit sa inyo? Ipapacheck up po natin sa doktor." Hindi na nakapagpigil pa si Ronnie.
Napakaraming taon na nawalay siya kay Thea. Nanghihinayang siya na hindi niya man lang ito nakitang lumaki. Napahawak ang kamay niya sa upuan at hinayaang tumulo ang mga luha niya. Wala na siyang pakialam kung makita yun ni Thea. Masaya si Ronnie na makita itong muli. Masaya siya dahil mukhang naging maayos naman ang buhay ng kanyang anak. Yun nga lang, nasa dibdib niya pa rin ang sakit at panghihinayang. Sana siya ang nagpalaki kay Thea at gumawa ng paraan para bigyan ito ng magandang buhay. Sa ospital, matapos masuri at maklear si Ronnie, nilingon siya ni Thea. Puno ng habag ang mukha nito. Kung ganon, may hinahanap po kayong anak na inilayo sa'yo ng asawa mo po? Tanong ni Thea sa kanya. Marahang tumango si Ronnie at hindi matanggal ang titig sa kanyang anak. Wala siyang lakas ng loob magpakilala kay Thea. Nahihiya siya. Namumuo na naman ang mga luha ni Ronnie. Hinahanap ko siya dahil namimiss ko na siya. Gusto kong humingi ng tawad at bumawi dahil dapat nasa tabi niya ako nung kailangan niya ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung saan pupunta. Itinagilid ni Thea ang ulo at may maamong ngiti sa mukha. May trabaho po ba kayo ngayon? Umiling naman siya. Wala. Maghahanap pa ako ng stay-in para may matirhan din ako. Pwede ko po kayong tulungan. May malaking garden po ako sa bahay namin ng asawa ko. Kaya ko naman pero kailangan ko po ng katulong kasi sobrang laki. May alam po ba kayo sa gardening? Naghahanap din po kasi ako ng hardinero. Pwede rin po sa amin kayo tumuloy. Sabi ni Thea sa kanya. May alam ako tungkol sa paghahardin. Mahinang sabi ni Ronnie. Natutunan ko yun nung Muntik niya nang sabihin kung saan siya nanggaling. Ayaw niyang sabihin naging bilanggo siya ng ilang taon. Baka kung ano ang isipin ng kanyang anak. Hindi niya rin naman alam kung hanggang saan ang alam ni Thea tungkol sa kanya. Saan po kayo natuto? Nakangiting tanong nito. Naghanap na lang ng ibang dahilan si Ronnie. Sa nanay ko lang. Mahilig din kasi siyang maghalaman noon. Ilang linggo nang nagtatrabaho si Ronnie kay Thea. Tinutulungan ito sa paghahalaman sa paligid ng malaki at maayos na bahay. Kahit hardinero lang ang tingin sa kanya nito, masaya siya dahil nakikita at nakakasama niya ang kanyang anak. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, tinawag na siya ng mga kasambahay na kumain sa kusina. Nakita niya ang asawa ni Thea na si Daniel. Hindi ito masyadong nakikipag-usap, hindi katulad ni Thea na lahat ng kasambahay sa bahay, kinakausap at magiliw makitungo. Tahimik si Daniel at napansin ni Ronnie na tila may distansya sa pagitan ni Thea at ng asawa nito. Mahirap naman para sa kanya na baliwalain dahil ayaw niyang itinuturing ng ganoon si Thea. Okay ka lang ba, Thea? Malumanay na tanong ni Ronnie at pinagmamasdan ito ng mabuti. Tumango naman si Thea. Apo naman po. Okay lang naman po ako. Maganda nga po ang gising ko ngayon kasi hindi masyadong mainit. Hindi masyadong mainit habang inaayos po natin itong mga paso. Pero mas alam ni Ronnie na hindi ito okay. Kita niya ang lungkot sa mga mata ni Thea na para bang may dinadala itong bigat na hindi nakikita ng iba. Ang asawa mo parang malayo siya sa'yo. Maingat na sabi ni Ronnie. Okay bang lahat sa inyong dalawa? Nag-away ba kayo o gano'n na talaga kayo simula pa lang? Hindi kasi normal ang nakikita ko sa inyo. Sa ibang mag-asawang nakilala ko, baka ganyan lang talaga kayong mayayaman. Napawi ang ngiti ni Thea at muli itong bumuntong hininga. Complicated po kasi Manong Ronnie. Arranged marriage lang po ang nangyari sa amin. Walang tunay na pagmamahalan sa pagitan namin. Magkasama lang po kami kasi pinagkasundo po kami ng mga magulang namin. Tila nadurog ang puso ni Ronnie para sa kanyang anak. Hindi deserve ng anak niya ang ganoong buhay may asawa. Deserve ni Thea ng taong magmamahal dito ng lubos, hindi isang taong tinatrato ito na parang multo. Aba, hindi pwede yan, sabi ni Ronnie habang nagbubungkal ng lupa. Deserve mo ang taong magmamahal sa'yo, Thea. Sa totoo lang, pangit ang asawa mo. Kaya sana, bumawi na lang sa kabaitan, hindi ba? Kumibot ang mga labi ni Thea at sa unang pagkakataon, narinig niya itong tumawa ng malakas. Tama po kayo, Manong, sabi ni Thea sabay iling. Hindi po siyang pinakagwapong lalaki na naging manliligaw ko po. Sigurado po yun.
Pero hindi naman po siya malupit, Manong Ronnie. Malamig lang po ang pakikitungo niya at hindi po talaga kami close. Parang may pader po sa pagitan namin ni Daniel. Napailing si Ronnie. Mag-asawa kayo, kaya dapat ginigiba ninyo ang anumang pader na mayroon kayo sa pagitan yung dalawa. Tipid na napangiti si Thea. Siya lang naman po yun. Ako po, matagal ko nang giniba pero hindi ko lang po alam kung papaano ko po ipapakita ang nararamdaman ko para sa kanya. Pinagmasdan niya ng mabuti ang kanyang anak. Hindi siya sigurado kung paano aaliwin si Thea. Masasabi niya na sa kabila ng pagtawa, nandoon ang sakit na dulot ng asawa nito. Isang malalim na kalungkutan ang nananatili sa mga mata ni Thea na para bang may ibinaon itong mahalagang bagay sa kaloob-looban nito. Mahal mo ba talaga siya, Thea? Mahinang tanong ni Ronnie at puno ng pag-aalala ang boses. Kahit gano'n ang pagtrato niya sa'yo? Bahagyang napayuko si Thea. Opo, bago po kami ikasal, mahal ko na po siya, Manong. Kaya rin po siguro kahit arranged marriage lang po ito, pumayag na rin po ako. Alam ko pong hindi niya ako mamahalin pabalik, pero hindi ko po mapigilan. May pakialam po ako sa kanya, Manong Ronnie. Ayoko po na mapunta siya sa iba kasi hindi lang naman po ako ang nagkakagusto sa kanya nung single pa siya. Saka mapaglaro po siya sa babae dati nung bachelor pa lang si Daniel. Mabuti na lang na mag-asawa na po kami, hindi na po siya ganon. Yun nga lang po, malamig naman po ang pakikitungo niya sa akin. Hindi po kami kailanman nagkaroon ng pag-uusap na malalim. Feel ko po, yun lang po ang kulang sa amin. Naninikip ang dibdib ni Ronnie. Hindi niya akalain na si Thea, ang kanyang maliit na anak na buhat niya lang noon, mga ganoong problema na ang dinadala sa buhay. Ayaw niyang maranasan itong hindi mahalin pabalik. Napagtaksila na si Ronnie at ayaw niyang mangyari kay Thea iyon. Napagtanto niyang malas talaga siguro silang mag-ama pagdating sa pag-ibig. Pasensya na, Thea. Gusto mo bang ihanap kita ng ibang asawa? Wala sa hulog na tanong ni Ronnie. Natawa naman si Thea. Manong, hindi po. Hindi ko po gagawin yan. Si Daniel lang po ang asawa ko. Natawa na lang din si Ronnie at napailing. Karapat-dapat ka ng masayang buhay. Ang bait-bait mo. Deserve mo ang isang taong nakakakita sa'yo, na magmamahal sa'yo sa paraang dapat kang mahalin. Malungkot na napangiti si Thea. Matagal ko na pong alam na hindi po binibigay ng buhay ang lahat ng gusto natin. Kaya natuto na lang po akong tanggapin kung anong ihain sa akin ng tadhana. Hindi yun makatarungan. Walang ama ang gugustuhin mapunta sa hindi mabuting asawa ang anak niyang babae. Kung sa kanya lang siguro lumaki si Thea, hindi niya hahayaang makapangasawa ito ng lalaking hindi naman ito mahal. Mas gugustuhin niyang mapunta ang anak niya sa taong mas mahal si Thea dahil masigurado siyang aalagaan at pahahalagahan ang anak niya. Okay lang po ako, Manong. Nasasanay na rin naman po ako at medyo umaasa rin po ako na sana may magbabago po sa ugnayan namin ni Daniel. Puno ng pag-asa na sabi ni Thea. Ngunit hindi maalis ni Ronnie ang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Hindi niya naaalala ang sa kanila ni Grace. Sinigurado niya noon na mas mahal niya si Grace, kaya nang lokohin siya nito, nawasak siya ng buong buo. Kaya sana, hindi yun mangyari sa kanyang anak na si Thea ngayon. Hindi niya talaga kakayanin. Ituloy na po natin to, Manong. Palagyan po ng lupa itong ibang paso. Utos pa ni Thea sa kanya. Sa lahat ng mga nalaman ni Ronnie tungkol sa kanyang anak, mukhang mas may matindi pa pala sa pagtrato ng asawa nito. Isang araw, bumisita ang mga magulang ni Thea, mga taong kumupkop dito sa loob ng maraming taon. Napukaw ang kanyang pag-uusisa, kaya tahimik siyang pumunta sa pasilyo at maingat na idiniin ang kanyang tainga sa pintuan. Sinusubukan niyang huwag gumawa ng ingay. Sinasabi ko na po sa inyo, hindi ko kayang gawin yun sa asawa ko. Nanginginig ang boses ni Thea at puno ng pagtutol. Gagawin mo dapat. Demanding na sabi ng tumatayong ama nito. Itong plano, ito ang napagkasundoan natin nung inampun ka namin. Magpapakasal ka sa kanya. Magpapanggap kang ayos lang ang lahat at kukunin mo ang pera. Anong pumipigil sa'yo na gamitin siya? Maganda ka naman at sexy. Akitin mo. Paglaruan mo sa mga palad mo para matuto na yung si Daniel. Alam mo kailangan natin ng pera ngayon. Kumunot ang noo ni Ronnie sa mga sinabi ng kumupkup kay Thea. Hindi niya maintindihan kung bakit gagamitin si Daniel. Kailangan mong sundin ang sinasabi namin, Thea.
Sabi naman ng ginang sa loob, "Hindi ka namin pinalaki sa lahat ng mga taon na to para lang mabigo mo kami ngayon. Matagal na tong plano at kailangan mong gawin. Bakit ba kasi napakadamot ng mga De La Vega na yan? Lalong-lalo ng chairman na yon. Iba nang tingin sa pamilya natin simula ng malugi ang negosyo. Kung alam ko lang na hindi pala merging ang mangyayari, sana sa iba ko nalang pinakasal tong si Thea. Kasalanan mo rin to, Thea. Nagpumilit ka kay Daniel dahil sinabi mo na makikinabang kami sa merging, pero walang hiya. Tuso ang angka ng mga De La Vega, lalo na yung asawa mo." Nagsalita muli si Thea. "Hindi ko po kaya, ma. Hindi ko siya kayang traidorin ng ganyan. Mahal ko po si Daniel." "Ingrata! Anong mahal? Nagpakasal siya sa'yo para lalong mapabagsak ang kumpanya namin. Kaya dapat gumanti tayo. Hindi ka naman mahal ng asawa mo, kaya mas maiging maging tuso ka rin." Bulalas pa ng nanay ni Thea. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa buong kwarto. Natigilan si Ronnie at kumuyom ang mga kamao. Gusto niyang pumasok para protektahan si Thea sa anumang kalupitan na ginagawa ng mga ito. Pero muli niyang narinig ang boses ng kanyang anak. "Opo, gagawin ko po. Susubukan ko pong kumuha ng pera sa kumpanya." Nanginginig ang boses na sabi ni Thea. Halos hindi makahinga si Ronnie. Halos hindi na makayanan ang namumuong galit sa loob niya. Pero bago pa siya makagalaw, narinig niya ang tunog ng mga yabag at bumukas ang pinto. Mabilis siyang nagtago. Nang makalabas ang mga magulang ni Thea, sumunod naman ito. Nagulat pa nga ang anak niya nang makita siya. "I'm so sorry, Manong Ronnie." Mahinang saad nito. Hindi mo na po dapat narinig pa yon. Please po, wag niyo pong ipagkalat." "Anong nangyari kanina? Anong pinag-uusapan ninyo? Bakit inuutusan kanila ng ganun laban sa asawa mo?" Tanong ni Ronnie. Nag-alinlangan si Thea, pero buong lakas na nagkwento na rin ito sa kanya. "Ang nanay ko, namatay po siya nung 8 taong gulang pa lang ako." Mahinang wika ni Thea. "Nagkaroon po siya ng AIDS. Palagi siyang may iba't ibang boyfriend at wala ni isa sa kanila ang may pakialam po sa akin. Palagi po akong isinasantabi ni Mama sa tuwing may boyfriend siya. Nang mawala siya, kinuha naman po ako ni lola't lola ko. Pero sila, hindi rin nila ako gusto. Sinasaktan po nila ako kahit maliliit na bagay lang." Parang may humawak ng mahigpit sa puso ni Ronnie. Hindi niya kayang marinig ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang anak. "Naging pabigat lang po ako sa kanila." Patuloy ni Thea. "At isang araw, binenta po nila ako. Ibinenta nila ako sa mga adoptive parents ko ngayon. Para naman daw po sa ikabubuti ko, nasisiguraduhin nilang may future ako. Ipinasok nila ako sa paaralan, ngunit hindi po nila ginawa dahil sa pagmamahal. Para lang pong namumuhunan sila sa akin upang matiyak na makakahanap ako ng isang mayaman na asawa. Pinag-aral po nila ako, pero kapag ayaw kong gawin ang gusto nila, sinasaktan po nila ako. Nabawasan lang kasi nandito na po ako sa poder ni Daniel." Bahagyang nabasag ang boses ni Thea, ngunit mabilis nitong inayos ang sarili. "Kaya, kahit hindi po ako mahal ni Daniel, kahit malamig po ang pakikitungo niya sa akin, mas ayos lang po sa akin. Kasi at least, nakalayo na po ako sa mga taong kumupkup sa akin. Hindi na po nila ako nasasaktan ng sobra, hindi gaya ng dati." Saad ni Thea at namumuo na naman ang mga luha. Halos hindi mapigilan ni Ronnie ang sarili. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang anak, na buhay lang sa ganong buhay. Gusto niyang yakapin si Thea pero pinigilan niya ang kanyang sarili. "Ngunit, paano ang iyong ama?" Sa wakas ay natanong ni Ronnie. Huminga ito ng malalim at iniwasan ng mga mata niya. Hindi ko po siya kilala. Sinabi po ng mga tao noon na masamang tao raw po ang papa ko, na may pinaslang daw po siyang tao. Kaya hindi ko na po sinubukang hanapin siya. Hindi ko na po gustong malaman." Naninikip ang dibdib ni Ronnie. Yun pala ang tingin ng kanyang anak. Hindi siya nito maiintindihan. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng sariling guilt na tila inuubos ang kanyang hininga. Nang gabing yon, nakahiga si Ronnie sa kanyang kama at nakatitig sa kisame. Sa labas na anyo lang pala na buhay ang anak niya. Wasak na wasak pala ito sa emosyonal na aspeto. At siya, walang iba kundi isang anino sa nakaraan ni Thea. Wala siya nung kailangan siya nito. Wala siya ron para iligtas ito sa sakit.
At ngayon, iniisip ni Thea na siya'y isang masamang tao. Hindi nito alam kung sino talaga siya, kung ano siya noon. Gusto niyang sumigaw sa galit at frustration. Gusto niyang sabihin lahat, ngunit hindi magawa. Wala siyang maibibigay kundi ang paghingi ng tawad na kailanman ay hinding-hindi magiging sapat. Alam kong kinuha mo, Thea. Malamig ang boses ni Daniel, puno ng hinala at paratang. San mo tinago? San mo dinalang pera? Abala si Ronnie sa garden nang marinig niyang sigawan na yon. Sinisigawan na pala ni Daniel ang kanyang anak at mukhang galit na galit ito. Nakatayo si Thea sa harap ng asawa at namumula ang mukha. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Daniel. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Daniel. Sa tingin mo hindi ko alam? Ubus ng pera para sa project ng company, Thea. Kinuha mo. Alam kong kinuha mo. Nasaan? Nanatiling tahimik si Thea. Puno ng magkahalong takot at guilt ang mga mata. Ngunit hindi pa rin sumagot ang kanyang anak. Pinagkatiwalaan kita. Mariing sabi ni Daniel. May kasunduan tayo at sa tingin mo, kaya mo kong traidorin ng ganito nang hindi ko nalalaman? Kanino mo binigay ang pera, Thea? Hindi pa rin nagsalita ang anak ni Ronnie. May ibang lalaki ka ba nakakampi mo sa ganitong plano mo? Ha? Tanong muli ni Daniel. Namuo ang mga luha ni Thea. Wala! Fine. Kung hindi mo sasabihin sa akin, aalamin ko at sa oras na malaman ko, sisirain ko sila sa harap mo. Naiintindihan mo ba? Pumihit si Daniel at humakbang patungo sa pintuan. Umalingongaw sa buong bahay ang kalabog ng pinto. Naiwan si Thea roon at nakatayong mag-isa. Hindi niya alam kung anong dapat na gawin dahil alam niyang may mali rin nga sa ginawa ng kanyang anak. Bukod doon, away mag-asawa yon na kahit siyang ama, hindi dapat siya mangialam. Nagtagal pa si Ronnie sa labas ng pinto. Hindi siya sigurado kung lalapitan niya si Thea. Ngunit nang marinig niya ang mahinang hikbi na kumakawala sa mga labi nito, hindi niya na napigilan. Lumapit na siya rito. Thea, okay ka lang? Narinig ko ang sagutan yung mag-asawa. Namumula ang mga mata at ang ekspresyon ay may halong lungkot at hiya. Mabilis nitong pinunasan ang mga mata at sinusubukang ayusin ang sarili. Okay lang po ako, Manong Ronnie. Hindi mo po kailangan mag-alala tungkol sa akin. Sabi ni Thea. Deserve ko naman pong masigawan ng gano'n ni Daniel. May pagkakamaling naman po talaga akong ginawa sa kanya. Nahabag si Ronnie sa kanyang anak. Hindi niya alam kung paano ito iaalis sa magulong sitwasyon na yon. Thea, hindi mo na kailangang itago. Alam kong masakit sa iyo yon. Lalo na't mahal mo ang asawa mo. Umiling si Thea at nanginginig ang mga labi. Hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin ko, Manong. Ang parents ko po kasi nanghingi sila ng pera. Talagang pinipilit po nila ako at pinamadali. Kumuha po ako ng pera sa asawa ko at ngayon, nalaman ni Daniel na kinuha ko. Natatakot po ako, Manong Ronnie. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Maliit pa lang po itong alam niya pero paano po kapag nalaman niyang mas kumuha po ako ng malaking pera sa kumpanya niya? Nabasag ang boses ni Thea. Ayoko pong harapin ang galit niya. Gusto ko nalang pong lumayo sa lahat ng to. Hindi mo kailangang manatili dito, Thea. Malumanay na sabi ni Ronnie. Pwede ka nang umalis. Tutulungan kita. Sasamahan kita. Napasinghap si Thea. Pero saan po ako pupunta, Manong Ronnie? Wala po akong mapupuntahan. Hindi po ako makakapunta sa mga magulang ko. Gagamitin na lang nila ako ulit. At hindi rin po ako makakapunta sa pamilya ni Daniel. Palalalain lang po nila ang lahat. Wala na po akong ibang aasahan. Hinawakan niya ang braso nito. May alam akong lugar. Malayo dito. Hometown ko yon. Doon ako lumaki at isla pa. Maaari kang manatili doon kahit saglit lang. Magiging ligtas ka ron. Hindi ka nila mahanap doon. Bakit po bang bait-bait niyo sa akin? Alam niyo po, unang pagkakita pa lang po natin, hindi ko po alam kung bakit ang gaan ng loob ko sa inyo. Sabi ni Thea at mataman siyang tiningnan. Parang hinaplos ang puso ni Ronnie. Tinuturing kitang parang anak ko, Thea. Pwede mo rin akong ituring na para mo na ring ama. Nandito ako para sa'yo. At kung gusto mong umalis, sasamahan kita. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa.
Puno ng ginhawa at takot ang mga mata nito. Talaga po bang sasama ka po sa akin? Tumango si Ronnie. Ihahatid kita, sasamahan kita para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Nang gabing yon, naghanda na silang umalis sa bahay na yon. Ramdam niya pa ang kaba ni Thea, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi maaring hayaan ni Ronnie na harapin ni Thea mag-isa ang problema nito. Kahit anong paraan pa, poprotektahan niya ang kanyang nag-iisang anak. Mapayapa ang araw sa isla at hindi maiwasan ni Ronnie na makaramdam ng saya. Nakikita niya kasing kalmado at mas maaliwalas ang mukha ni Thea. Kahit sa ganoong paraan man lang, makabawi siya sa kanyang anak. Pinagmamasdan ni Ronnie si Thea kasama ang mga bata roon. Nakikisaya rin kasi na parang bata ang anak niya sa mga ito at namulot ng mga kung ano-ano sa dalampasigan. Tanda niya noon, nagbakasyon din sila sa kinalakihan niya at hindi talaga takot sa dagat si Thea. "Thank you po, Manong Ronnie," mahinang sabi ni Thea habang nakatingin sa dagat. "Sa lahat po ng ginawa mo po para sa akin, hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag. Pero ipinaramdam mo po sa akin kung paano magmahal ang isang totoong ama. Sana kung nasaan man po ang anak mo, makita mo na po siya." Namuo agad ang mga luha ni Ronnie. You're welcome, Thea. Parang nakalimutan niya na kung paano maging isang ama dahil sa tagal niyang naging bilanggo. Nabigo niya si Thea at hindi niya na maibabalik ang nakaraan. Pero dahil sa sandaling yon na nakasama niya si Thea, parang pwede pa siya para sa pangalawang pagkakataon. "Hindi ko po akalain na mararamdaman ko po ito kung kailan matanda na ako," nagpatuloy si Thea. "Siguro kasi po, lumaki ako na hindi nakakatanggap ng totoong pagmamahal sa mga magulang at mga taong kumukup sa akin. Ilang taon ko lang po siguro ginugulang oras ko para lang mabuhay. Pero kapag kasama ko po kayo, Manong, para po kayong tatay ko na poprotektahan ako sa lahat." Hindi mahanap ni Ronnie ang mga salita upang ipahayag kung gaano kahalaga sa kanya ang mga sinabi nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable at payapa. Pinagmamasdan niya si Thea. Kasama niya ng kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para makabawi rito. Kinaumagahan, naglinis sila ni Thea sa bahay. Abala rin si Ronnie sa ginagawa, kaya nagulat na lang siya nang hawak na ni Thea ang isang lumang photo album. Nanginginig ang mga daliri ni Thea. Halatang nakikilala ang batang nasa larawan. "Bakit may picture po kayong ganito? Bakit may picture po kayo ni Mama?" "Thea," panimula ni Ronnie at nanginginig ang boses. "Ikaw yan, nung bata ka pa." Nanlaki ang mga mata ni Thea at alam niyang unti-unting pumapasok dito ang realisasyon. Tumingin ito sa kanya na may magkahalong pagkalito, galit at sakit. "Sinasabi mo po ba na ikaw ang aking tunay na ama?" tanong nito. Dahan-dahang tumango si Ronnie. "Oo, Thea. Ako ang iyong ama." "Bakit hindi mo po sinabi sa akin? Bakit hindi kayo nagpakilala?" Nabasag ang boses ng kanyang anak. "Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, anak. Natatakot ako na galit ka sa akin. Na itulak mo ako palayo kasi ang alam mo, masama akong tao. Naisip ko na kahit ganito lang, makasama pa rin kita at makabawi ako sa'yo." Lumandas ang luha sa pisngi ni Ronnie. "Hindi ko ginustong iwan ka. May ginawa lang akong pagkakamali at hindi ko na natakasan yon. Ayaw ka na rin ipakita ng nanay mo." Umiling si Thea at nanginginig ang mga labi. "Pero hindi mo lang ako pinabayaan. May pinaslang kang tao. Paano mo nagawa yun?" "Alam kong mali. Pero nahuli ko ang nanay mo nun na nakapatong sa lalaki niya. Nagalit ako. Hindi ako nakapag-isip ng maayos. Ngunit pinagsisisihan ko yun nang mapagtanto kong hindi na kita makakasama dahil sa ginawa ko. Nagsisisi ako ng sobra. Nabilanggo ako sa loob ng 31 taon. Pinagsisisihan ko ang desisyong yun sa bawat araw ng buhay ko. Hindi ko dapat ginawa. Hindi ako masamang tao, Thea. Nagkamali lang talaga ako." "Hindi mo po kailangan magpaliwanag." Mahinang sabi ni Thea at mahigpit siyang niyakap. "Salamat at hinanap mo pa rin po ako, Papa. Palagi kong iniisip kung anong nagawa kong mali kasi parang ang malas ko po palagi at walang nagmamahal.
Bakit wala ka doon? Pero ngayong nandito ka na, parang naging buo na po ang pagkatao ko, Papa. Nakikita ko na po at naiintindihan ko po kayo. Niyakap ni Ronnie ng mahigpit ang kanyang anak. Walang pakialam sa sarili niyang mga luha na pumapatak na. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa habang nasa mga bisig niya si Thea. Sa wakas, magiging ama na siya para rito. I'm sorry, Thea. Bulong ni Ronnie. I'm sorry. Hinding-hindi na kita iiwan. Pangako ko yan sa'yo. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita at sasamahan kita. Babawiin ko lahat ng mga nawalang taon na hindi tayo magkasama. Hinawakan niya ito na parang hindi na niya bibitiwan. Na para bang pinoprotektahan si Thea sa sakit ng nakaraan at gulo ng kasalukuyan. Ang anak na nawala sa kanya pero natagpuan muli, ngayon ay nasa kanyang piling na. Pero nagulat si Ronnie nang bumukas ang pinto. Pumasok ang asawa ni Thea sa loob. Namumula ang mukha ni Daniel at punong-puno ng galit. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Sigaw ni Daniel at mabilis na hinila si Thea mula sa kanya. Bakit mo dinukot ang asawa ko? Napasigaw si Thea nang suntukin siya ni Daniel. Bahagyang nahilo si Ronnie sa lakas ng suntok ng kanyang manugang. Gustong-gusto niya na ring manapak, kaso mas malaki talagang katawan ng pangit na asawa ni Thea. Humiwalay si Thea kay Ronnie at namumula ang mukha sa gulat. Hindi siguro nito inasahan na ganoon ang magiging reaksyon ni Daniel. Lumapit ito sa kanya't hinarangan siya. Pinoprotektahan si Ronnie mula sa galit ng sariling asawa. Daniel, tumigil ka! Sigaw ni Thea, nanginginig ang boses sa takot at desperasyon. Huwag mo siyang saktan! Baliw ka na ba? Wala siyang ginagawang masama. Hindi niya ako dinukot. Ako ang kusang sumama sa kanya. Pero hindi nakikinig si Daniel. Hindi! Sa tingin mo, hahayaan ko lang to? Ano, may relasyon ka sa matandang yan? Sa hardinero pa natin? Dinuro siya ng kanyang manugang. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong may mali. Palagi mong tinitingnan ng asawa ko. Pero hindi ko akalain na pagtataksilan niyo ako ng ganito. Ano, Thea? Nakikipagrelasyon ka sa kanya? Kabit mo ang hardinero na yan? Ipagpapalit mo na nga lang ako sa matanda at payatot pa. Pinatulan naman ni Ronnie ang kabastusan ng bibig ng manugang niya. Thea, hindi talaga ako makapaniwala. Bumatol ka sa pangit na to at mukhang chimpanzee. Mas lalong nag-alab sa galit si Daniel. Muntik na naman siyang sapakin, kaya pinigilan ni Thea. Tawang-tawa naman si Ronnie. Hindi kaya maging seryoso sa asawa ng kanyang anak. Nang ayaw kumalma ni Daniel, malakas na itong sinampal ni Thea. Gulat na gulat naman ang manugang niyang makitid ang utak. Hindi, Daniel! Ang dumi ng utak mo! Sigaw ni Thea. Ang lalaking sinapak mo na sinasabihan mong kabit ko, siya ang totoo kong tatay. At lahat ng ginawa niya dahil sa pagmamahal niya sa akin bilang ama. Natigilan si Daniel. Ano? Sinasabi mo sa akin na ang lalaking to ang iyong ama? Oo! Sigaw ni Thea. Siyang ama ko, Daniel. Hindi isang estranghero. Hindi isang lalaki na maaari mong akusahan na kabit ko. Napabuntong hininga si Thea at napaatras. Kumikislap ang mga mata nito na may halong galit at sakit. At ikaw? Napakalayo mo. Napakalamig. Umalis ako kasi ginusto ko. Hindi ako dinukot ng papa ko. Umalis ako dahil hindi ko na kayang harapin ang galit mo kapag nalaman mo pang mga nagawa ko. Umigting ang panga ni Daniel. Oo, galit ako pero hindi ko sinasabing umalis ka. Hindi ko alam na tatay mo siya. Sa tingin mo, sinong asawang hindi matataranta kapag nawawalang asawa? Hindi, Daniel. Malakas na itinulak ni Thea ang dibdib nito. Tapos na ako sa'yo. Hindi mo ako minahal sa paraang gusto ko. Napakalamig mo, napakalayo. At sa panahong kailangan kita, wala ka palagi. Hindi mo rin naman ako tinuturing na parang asawa mo. Kaya ayoko na. Gusto ko na ng annulment. Inaalala mo ang lahat ng kinuha kong pera? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko yon. Hindi na muling nagsalita si Daniel. Pakiramdam niya, pinapakalma nito ang sarili. Sinusubukan nitong abutin ang siko ni Thea pero lumayo naman ang anak niya. Thea, kumalma ka muna. Mahinang sabi ni Daniel.
Kaso, ayaw na talaga ng anak ni Ronnie. Hindi. Umalis ka na rito. Ayoko na. Pagod na ako. Oo, ako ang kumuha ng pera sa'yo. Sa company mo. Pero sa tingin mo ba ginusto ko yon? Ang mga umampun sa akin ang pinipilit akong gawin yon. Ayokong gawin kasi mahal kita. Pero mas nauuna pa rin ang takot sa akin kasi ang trauma ko mula bata, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Sasaktan nila ako kapag hindi ako sumunod. Mahal mo ako? Namumungay ang mga matang tanong ni Daniel na parang yun lang ang narinig nito sa lahat ng sinabi ni Thea. Tinangkang yakapin ni Daniel si Thea pero itinulak lang ito ng anak niya. Umalis ka na? Makikipaghiwalay ako sa'yo para matapos na rin ang mga problema nating dalawa. Hindi ko rin kailangan ng lalaking kayang sapakin at pag-isipan ng masama ang papa ko. Walang nagawa si Daniel kundi ang umalis sa bahay na yon. Napabuntong hininga na lang si Ronnie at pinakalmang kanyang anak. Hindi siya mangingialam sa desisyon ng mag-asawa pero kung saan sasaya ang anak niya, suportahan na lang ni Ronnie. Akala ni Ronnie nakatanggap na ng pagtanggi si Daniel. Kaya nagulat siya nang makita ang manugang niyang pangit na nasa labas ng bahay nila. Madaling araw pa lang. Anong ginagawa mo ritong kumag ka? Tanong ni Ronnie at abala na sa pagsasaing. Sinilip nito ang loob. Tulog pa po bang asawa ko sa loob? Kumunot ang noon niya. Ayaw kang makita ng anak ko. Mabuti pa umalis ka na lang. Palagi mong pinapasakitan ang damdamin ni Thea. Suportado ko kung gustong makipaghiwalay ng anak ko sa'yo. Papa naman. Ungot ni Daniel. Muntik niya na itong mahambalos ng gulok. Anong papa? Anak ba kita? Tingnan mo nga ang pasa na ginawa mo sa akin. Baka nakakalimutan mo na. Huminga ng malalim si Daniel. Pasensya na po. Hindi ko alam na tatay ka po ni Thea. Kung alam ko lang, hindi po ako mag-iisip ng masama. Hindi mo naman mahal ang anak ko. Ayoko manatili si Thea sa taong hindi siya mahal. Saad pa ni Ronnie. Sumagot naman si Daniel. Mahal ko po ang anak ninyo. Mahal na mahal po pero hindi ko po alam kung paano ipapakita sa kanya. Kasi nagsimula po kami sa arranged marriage. Akala niya siya po ang may pakana ng kasal namin pero ako po talagang gumawa ng paraan para sa akin siya may kasal. Sinamaan niya ng tingin si Daniel. Pinikot mo ang anak ko? Marahang tumango si Daniel pero umiling din. Parang gano'n na nga po. Pero mahal din po pala ako ng anak niyo kaya nagpikutan lang po pala kami. Napairap naman si Ronnie. Ayaw niya talaga sa manugang niyang mukhang chimpanzee. Irereto niya na lang sa iba si Thea. Matagal na po kaming kasal at isa sa rason kung bakit minamadali ko ay dahil nalaman ko pong sinasaktan siya ng mga magulang niya. Mahinang pag-amin ni Daniel. Natigilan si Ronnie. Mata man niyang tiningnan ng asawa nito. Mukhang masungit at malamig at masama ang pag-ugali ni Daniel pero ramdam na ramdam niyang pagmamahal nito para kay Thea. Nagagalit ako kay Thea dahil kahit asawa ko na siya, hinahayaan pa rin niyang kontrolin siya ng mga kumupkup sa kanya. Dagdag pa ni Daniel. Palagi na lang siyang nakayuko na parang may ginawang masama. Ayoko pong maging ganun ang asawa ko at pumunta po ako para sana suyuin siya. Humaharap na rin po sa kaso ang umampun kay Thea dahil nakaipon na po ako ng ebidensya sa kanila. Napabuntong hininga si Ronnie. Salamat na sinubukan mong protektahan ng anak ko. Malaki ang pagkukulang ko sa kanya dahil naging bilanggo ako sa loob ng maraming taon. At kung susuyuin mo si Thea, wala kang aasahan sa akin. Nasa ano ko pa rin ang desisyon kung tatanggapin ka niya ulit o hindi. Kaya simula ng araw na yon, todo ang panunuyo ni Daniel sa anak niya. Inaasar niya naman ang manugang niyang pangit kapag hindi pinapansin ni Thea at tinataboy lang. Nawawala kasi ang kayabangan at pagiging mahangin. Ilang buwan ang mga ito ron na kahit trabaho ni Daniel, dinadala na lang sa kanila. Subalit nagulat na lang si Ronnie na nagsusuka at nahihilo ang anak niya. Magpunta ka na kaya sa ospital? Nag-aalalang sabi ni Ronnie. Kaso biglang dumating sa bahay si Daniel at maraming dalang pregnancy test. I-take mo to, Thea, para makasure. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Ayoko, hindi ako buntis. Maghihiwalay na nga tayo. Kumunot naman ang noon ni Ronnie. Bakit mabubuntis ang anak ko magkagalit kayo? Tapos hindi na kayo nagtatabi sa pagtulog. Huwag mong sabihin.
Hindi na naituloy ni Ronnie ang sinasabi nang biglang ngumisi si Daniel. Mabilis niya kinuha ang gulok pero pinigilan naman agad siya ni Thea. Hoy! Ikaw na pangit na chimpanzee ka! Alam ko mag-asawa na kayo pero wala kang karapatang gawin yun sa anak ko kung saan-saan. Halika rito! Gigil na sabi ni Ronnie sa manugang. Tawang-tawa naman si Daniel habang nagtatago sa likod ni Thea. Sa ilang buwan na magkakasama sila Ron, wala silang ibang ginawa ni Daniel kundi ang mag-asaran. Mukhang nasasalisihan na nga siya. Buntis si Thea at magkakaroon na siya ng apo. Gayunpaman kahit ganon, pare-pareho na rin silang umuwi. Nagkaayos na rin naman kasi ang mag-asawa. Papa, sana po maging okay ang asawa ko. Kinakabahan po talaga ako. Ang tagal nila. Namumutlang sabi ni Daniel. Lumabas na ang doktor. Congratulations! Triplets po ang anak ninyo. Tuwang-tuwa si Ronnie at napatalon pa. Pero ang magaling na asawa ni Thea, bigla na lang nahimatay. Kasalanan din naman ng mga ito. Gustong sorpresa ang gender, tapos 3 pala ang naging mga anak. Nasaan na po ang mga gamit ng mga bata? Tanong ng nurse. Napailing si Ronnie at kinuha ang mga gamit. Hinayaan niyang mag-isa roon sa waiting area ang manugang niyang nahimatay. Nang makita niya ang mga apo, tuwang-tuwa si Ronnie. Natatawa na lang siya dahil nang makauwi, tig-iisa silang nagbabantay sa mga anak ni Daniel at Thea. Ako na po muna dyan kay Leon, Papa. Salamat po. Matulog ka po muna. Nakangiting sabi ni Thea. Napangiti na rin siya. Sige, pero kahit magdamag ko yatang alagaan tong mga apo ko, hindi ako mapapagod. Nang maging bilanggo si Ronnie, akala niya hanggang doon na lamang natatapos ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi pa rin hinayaan ng Diyos na habang buhay siyang magdusa. Binigyan pa rin si Ronnie ng pagkakataon na maging masaya sa piling ng kanyang pamilya at labis niyang ipinagpapasalamat iyon. Ang kwentong ito ni Ronnie ay nagpapaalala sa atin na ang galit ay isang mapanirang damdamin. Kaya mas mabuting pakalmahin natin ang ating mga sarili bago pa masira ang kapayapaang iniingatan natin. Gusto rin iparating ng kwento ni Ronnie na walang pagkakamaling napakalaki para sa pag-ibig ng may kapal. Kapag isinuko natin ang ating paghihirap sa kanya at humingi ng kapatawaran, aalisin niya ang ating mga pasanin sa paraang hindi natin inaasahan. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.